Sa simula ng pelikula, ang isang dalaga ay hindi makaalis dahil nakatutok sa kanila ang isang sniper. Pinulot niya ang basag na salamin sa sahig, pagkatapos ay idinikit niya ito sa isang walis at sinubukan na hanapin ng sniper. Naisip ng sniper na nakakatawa ang ginagawa ng babae dahil sa pag-aakalang mahahanap siya nito sa ganoon na paraan. Binaril ng sniper ang basag na salamin, ngunit hindi pa rin sumuko ang dalaga. Inayos niya ang salamin at mas itinaas ito kaysa kanina, hindi maintindihan ng sniper kung ano ang gustong gawin ng dalaga. At sa kanyang muling pagpapaputok ay hindi pa rin sumuko ang dalaga, sa pagkakataong ito ay inangat niya ang salamin sa hamba ng pinto. Nagpaputok ang sniper at aksidenteng tumama ang bala sa pader. At dahil sa tama ng bala ay nalaman ng dalaga ang kinalalagyan ng sniper. Sinabi pala sa kanya ng kanyang tiyuhin na hindi lahat ay nakikita ng mata ng mga tao, ganoon din sa lahat ng mga sulok na nakatago kaya maaaring gawing ligtas ang lugar kung mapanganib. Habang iniisip ito ay dahan-dahan na inakyat ng dalaga ang ref, gusto niyang gamitin ang kabilang panig na hindi nakikita para tumalon sa kabila. Sa sandaling ito ay napansin din ng sniper na may kakaiba, kaya pinaandar niya ang kanyang sasakyan. Inilipat niya ang anggulo ng baril, dahilan para makita ng sniper ang babae, ngunit hindi inaasahan ng lalaki na maiiwasan ito ng dalaga. Hinanap niya ang pistol sa ilalim ng sofa, subalit hindi niya ito maabot kahit na anong pilit niyang gawin. Binaliktad ng babae ang sofa na dahilan upang mawala siya sa paningin ng lalaki, hindi niya inaasahan na may mahabang baril na nakatago sa ilalim nito. Habang nilalagay ng lalaki ang bala sa sniper, napagtanto niyang tinututukan na siya ng babae. Ilang araw bago mangyari ang eksenang ito ay nakatanggap ng tawag ang dalaga mula sa mga pulis na nagsasabing nagpakamatay ang kanyang tiyuhin. Habang paalis ay naalala niya nung nabubuhay pa ang kanyang tiyuhin ay naglagay ito ng seguridad sa may bintana para sa kaligtasan niya na nasa ikalimang palapag, dahil sa ginagawa ng kanyang tiyuhin ay labis na naguguluhan si Jian. Sinabi niya na walang magnanakaw na makakaakyat sa ikalimang palapag para lang magnakaw ng mga gamit, at isa pa ay bata pa lang siya at walang pera ngunit hindi siya pinansin ng kanyang tiyuhin. Pagkatapos ay pinakita ng kanyang tiyuhin ang cabinet na binigay niya sa kanya. Sinabi nito sa kanya na gawa ito sa bakal, na kahit bala ay hinding-hindi tatagos kaya kung may hindi inaasahang pangyayari ay maaari siyang magtago dito. Nang makita ng dalaga ang seryosong mukha ng kanyang tiyuhin ay hindi niya napigilan na tumawa, naisip ni Jian na hindi mangyayari sa kanya ang ganoong bagay. Ngunit nahihiya siyang tanggihan ang kabaitan ng kanyang tiyuhin kaya malugod niya itong tinanggap, at sa sandaling iyon ay kinuha ng kanyang tiyuhin ang kanyang ID at kinunan ito ng litrato. Nang makita ito ay mabilis niya siyang pinigilan, ngunit sinabi ng kanyang tiyuhin na kailangan niyang kabisaduhin ang kanyang ID number. Habang iniisip ang mga nakaraang ito, may napagtanto si Jian. Habang tinitingnan niya ang katawan ng kanyang tiyuhin, ay naghalo-halo ang kanyang pakiramdam. Iniisip ng mga pulis na ang biktima ay nagpakamatay, ngunit sa sandaling iyon ay kinukwestiyon ni Jian ang naging desisyon nila. Sinabi niya na ang pagpapakamatay ay karaniwang naglalaslas sa kamay. Ngunit ang sugat ng kanyang tiyuhin ay nasa leeg na hindi normal. Ngunit iginiit ng pulisya na wala silang nakitang kainahinalang tao na nag-aalis ng posibilidad na pinatay ito, kaya kinailangan ni Jian na tanggapin ang katotohanan. Sa oras ding yun ay nakakita si Jian ng tattoo sa binti ng kanyang tiyuhin, na ang ibig sabihin ay tumulong sa pagpatay. Ngunit pagdating niya sa bahay ng kanyang tiyuhin ay nakita niya ang isang binata na nagngangalang Jungmin, at dahil sila ay magkaklase noong bata pa sila ay mas madali niya siyang naalala. Sinabi ni Jungmin na nagtatrabaho siya sa kanyang tiyuhin at nagtitinda ng mga tubo ng tubig, ngunit nahihiya si Jian dahil hindi niya alam kung paano ang pamumuhay ng kanyang tiyuhin. Maya-maya habang naglilinis silang dalawa ng bahay ay nakakita si Jungmin ng mantsa ng dugo sa aparador. Binuksan niya ito at nakakita ng isang telepono sa loob nito. Ibinigay niya ang telepono kay Jian gayunpaman, sa sandaling iyon ay may kakaibang nangyari. Isang mensahe ang kanilang natanggap na nagsasabing nagpadala ako ng 70 milyong dolyar kaya kailan ko matatanggap ang mga kagamitan. Natulala si Jian dito at inisip kung anong uri ng tubo ng tubig ang nagkakahalaga ng 70 milyong dolyar. Ngunit sa sumunod na sandali ay biglang nagpadala ang bangko ng mensahe na nakatanggap ito ng 18 bilyong won. Gayunpaman, hindi alam ni Jian na ang kanyang tiyuhin ang pinakamayamang nagbebenta ng armas sa dark web, kaya iniwanan niya si Jian ng napakalaking kayamanan at nalaman ng dalaga na ang kanyang namatay na tiyuhin ay nag-iwan sa kanya ng ilang bilyong dolyar. Pagtingin niya sa laman ng kanyang bank account ay nagulat siya dahil alam niya na ang negosyo ng kanyang tiyuhin ay pagtutubero,
kaya hindi niya maisip kung bakit napakarami nitong kayamanan na naiwan. Upang malutas ang mga pagdududa sa kanyang isipan, hiniling niya sa kanyang kaibigan na buksan ang pahina ng mga binibenta ng kanyang tiyuhin. Kasabay ng pagbubukas ni Jongmin, isang website na nagbebenta ng mga armas ang nakita nila, kaya napagtanto ni Jian na ang kanyang tiyuhin ang nagbebenta ng mga ito. Pagkatapos ng ilang pananaliksik, napatunayan nila na ang website ay may malinaw na sistema. Tanging ang mga nabigyan ng code ng operator ang pinapayagang bumili ng mga kagamitan. Ang pulang code ay kumakatawan sa mga pumapatay, na maaaring bumili ng anumang mga baril at armas. Ang code naman na violet ay para sa mga espiya, na makakabili ng mga kagamitan sa panghahak ng komunikasyon. Ang kodigo na yellow ay para sa mabubuting tao, na karaniwang bumibili ng mga pangtustos para sa pagtatapon ng mga bangkay at paglilinis ng pinangyarihan. Ang huli ay ang berde na naiiba sa tatlong code dahil wala itong eksklusibong kategorya. Ngunit hanggat pinahihintulutan, ang mga taong may hawak ng berdeng code ay hindi nila kailanman pwedeng atakihin. Kung may magtangkang lumabag sa patakarang ito, dapat protektahan ng may-ari ang may hawak ng berdeng code. Nang marinig ito ni Jian ay hindi siya makapaniwala, nagulat siya na ang nagmamay-ari ng negosyo ng kanyang tiyuhin. Gayunpaman sa sandaling yon, isang mensahe ang lumitaw sa ibaba na nagtatanong kung kailan ipapadala ang kargamento. Nang makita ito ay hindi alam ng dalawa kung ano ang gagawin gayunpaman, sa sandaling yon ay sinabi ni Jian na malapit nang magsara ang shopping center, ngunit ang hindi nila inaasahan ay direktang nagtanong ang kabilang partido kung patay na ba talaga si Jong Jinman. Laking gulat nila nang makita ang mensaheng ito, pagkatapos ay sinabi rin ito na mamamatay na rin siya. Naisip ni Jian na alam ng kabilang grupo ang kanyang pagkakakilanlan, at sa oras na ito ay labis na nabigla si Jian. Nang makita ang eksenang ito ay dali-daling pinatay ni Jongmin ang computer at sinabing ito ay isang kalokohan lamang, ngunit sa sandaling iyon ay isang malakas na pagsabog ang kanilang narinig mula sa labas ng pinto. Pagkalabas ng silid ay nakita nilang nasira na ang pader. Biglang may isang armadong drone ang nakita nila sa labas ng bintana, at hindi nila inaasahan na hindi tinatablan ng bala ang salamin ng bahay ng kanyang tiyuhin. Nang malapit nang tumawag ng pulis ang lalaki, napagtanto nilang walang signal. Hinawakan ni Jian ang kamay ng lalaki at naghanda para sa pagtakas, ngunit pinigilan sila ng drone. Kinailangan nilang bumalik sa bahay at napagtanto na totoo ang sinabi ng website. Nang makitang ang lahat ng pinto at bintana ay hindi tinatabla ng bala, naisip nilang pansamantala silang ligtas sa bahay. Ngunit sa susunod na sandali, ang drone ay nagsimulang maglagay ng ilang nakakapagtaka na bagay sa salamin. At dahil doon ay nawasak na ang salamin kaya sinubukan na lamang nilang makatakas. Nakapasok na rin sa bahay ang drone kaya sinabi ni Jian kay Jongmin na magtago sa loob ng cabinet, dahil naalala niya ang sinabi ng kanyang tiyuhin na bulletproof ang cabinet. Nang makitang nasa loob na ng bahay ang drone, nawala ng lakas ng loob na huminga si Jongmin. Nagpatuloy ang pagbaril ng drone, at sa sumunod na sandali ay napasabog na rin ito ang cabinet. Maya-maya ay pinatumba ni Jian ang drone gamit ang kanyang tirador saka ito pinalo gamit ang upuan. Pagkatapos ay lumabas sila dala ang bakal na pinto ng cabinet, naghahanda laban sa isa pang armadong drone na nagpapaputok sa kanila. Sinubukan ni Jian na labanan ng drone ngunit pinasabog sila bago pa man niya ito magawa. Sa huli ay na-corner sila sa isang sulok na wala nang tatakasan pa, at nang naghahanda na ang drone na patayin sila, isang babae ang dumating na tumulong sa kanila. Nagpalabas siya ng kakaibang armas na nagpasira sa drone, muling nakaligtas ang dalawang magkaibigan sa panganib na iniiwan silang tulala sa mga pangyayari. Sa ibang lugar ay isang grupo ng mga armadong lalaki ang nagtipon-tipon, inilabas ng pinuno ang code sa kanyang katawan na para bang nasa isang lihim silang misyon. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!